So, good afternoon, everyone. Welcome back again, BIT4K. So, ang didiscuss namin ngayon is about more on etiquettes on how to present on or to kung ano yung magiging flow nung PowerPoint presentation ninyo before kayo mag pre-oral defense. So, I have a 3 question and I want 3 represent or volunteer na pwede magsagot po nito. So, let's start. Wait lang, may napapad. So, how can PowerPoint design affect the audience attention and understanding? Again, how can PowerPoint design affect the audience attention and understanding? Paano? Everyone? Yes, Ms. Tribdino. Yes, ma'am. For color po ng presentation, of course, since dapat catchy siya, and dapat hindi siya sobrang dark o hindi siya sobrang light, since dapat ma-highlight pa rin yung pinaka-text, ganun, something like that. Exactly. Any another idea po? Yes, Mr. Federico. Another thing po ma'am, yung having a presentation na visual appealing, then makaka-affect po siya sa audience in a way na mas makaklarify po natin yung information na pinaparating natin by having a good design or clear hierarchy sa ating presentation. Yung paggamit ng proper headings, yung mga bullet points, yung spacings, nakaka-help po siya sa audience para makapag-focus po sila sa key ideas and importance nung pinaparating po natin sa ating presentation. Since yung kapag bad design po yung gamit natin, pwede po yan mag-lead sa confusion. Since yung katulad na lang kapag overcrowded yung slides or yung masyadong malilit yung fonts, mahirap po siya makita, and also mas mahirap pong may parating yung message natin o yung pinapakita natin sa presentation. Yes, exactly. Thank you, Mr. Federico and Ms. Trebdino. Siyempre, para makuha natin yung attention ng audience natin, lalo na po sa mga panelists natin, siyempre kailangan po maging clean, maayos po yung pag-construct po ng mga slide ng PowerPoint for defense. Dapat yung design ninyo is consistent, hindi po siya yung pabago-bago, lalo na po sa font, sa color, sa sizing. Hindi naman po pwedeng ang kulay ng first slide ninyo is white and then yung font niya is sabihin na natin nasa standard yung ginamit ninyong font, sizing, and color. Pagdating naman sa kabilang slide is nag-iba. So parang ang pangit lang tingnan. Parang yung imbis na iisa lang yung nakikita ng audience ninyo, mas lalo silang parang ang sakit-sakit sa mata, ganon, ang gulo, parang hindi nyo pinag-isipan ng maayos or plinano ng maayos yung PowerPoint presentation ninyo. So, and then, yung mga information, gaya po ng sabi ni Mr. Federico, dapat, hindi dapat masyadong crowded, yung information is more on related kung ano yung gusto mong i-discuss dun sa mga audience mo. So that, another question. Another question, how do you personally prepare before speaking in front of others or to your audience?
Again, how do you personally prepare before speaking in front of others? Siyempre, hindi lang tayo about sa pag-construct ng maayos, about sa presentation natin. Paano nyo madideliver ng maayos yung dinidiscuss ninyo sa audience ninyo? Gaano ka kayo kahanda? Ganon. Mr. Federico ulit, wala na po bang iba? Sige, go ahead, Mr. Federico. For me po ma'am, yung pinakamahalaga or number one na need to prepare oneself before speaking in front of others is dapat you know your own material o alam mo yung sabihin mo, alam mo yung topic mo, alam mo yung ipaparating message sa audience mo. Since kapag alam mo yung topic o yung specific issue na tina-target mo, mas may imply mo yung dapat niyo iparating since alam mo yung bagay na yun, which is hindi mo siya ma-apply or i-deliver kapag hindi ko naman familiar sa may topic na tinatakal mo. So I guess kapag ganun po ma'am, mas maganda na alam po natin talaga at kumbinsido tayo dun sa may knowledge na alam natin before speaking in front of others. Yes. Yes, Mr. Busi? Busi, tama po ba? Ang sa akin naman, bukod tama naman yung sinabi ni Mr. Federico, ang sa akin din, may dadagdag lang din ako. Una, hindi mo kasi masasabi at madideliver ng maayos kahit na inaral mo yan, kahit nakabisan mo na yung topic na sinasabi mo, may possible din na mag-uutal-utal kapag nagsalita. So, ang tendency sa akin, personally, kung paano ako maghahanda is, syempre, kailangan kalmado ka, hinga ka ng malalim, tapos dapat alam mo yung mga key points para di ka mawala sa mga deliver na sasabihin mo o paano mo siya ipapaliwanag ng maayos. And same time, mapalinaw mo sa mga audience yung kung ano ba talaga yung gusto mong iparating doon base doon sa topic na gusto mong ihayag sa kanila. Thank you, Mr. Busi. Last one, Mr. Tikson. Ma'am, for preparation po for oneself, given na naman po yung paghahanda about dun sa topic na kailangang sabihin. Pero another point po na ginagawa ko is yung, especially kapag may ability sila na magtanong or mag-ask ng questions sa'yo, is preparation na din po towards dun sa mga questions or butas na pwedeng itanong about dun sa topic mo. Especially like things na alam mo na possible na hindi pa foolproof na ilalaman ng information mo is to prepare na din dun sa point na like masasabi ko na din na way din siya parang bait prep para dun sa mga tao na magtatanong sa iyo or i-evaluate yung certain product or yung topic itself is to establish na dun sila mapapapunta, dun na kagad sila ma-attract, then ready ka na dun sa point na dun sa question itself. Yun po. Thank you, Mr. Tikson. Tama naman po lahat ng mga ideas ninyo. Siyempre, before kayo defense or pre-oral, syempre kailangan nyo i-practice yung sarili ninyo with your members. Mas maganda siguro na gumawa kayo ng script or mga another na ano ba to tawag dito? Maliban sa script, parang magkakaroon lang kayo ng keywords, mga ganon. Tapos kayo na bahala kung paano nyo i-execute or i-deliver yon. Especially, always review your slides before kayo discuss in front of your audience, lalo na sa mga panelists. Kasi may mga times na may itatanong sila sa inyo tapos hindi nyo alam kung ano yung isasagot sa kanila. And then, syempre, hindi lang tayo about sa more on
maging presentable, maayos magsalita, ganun. Kailangan din natin na ikalma yung sarili natin. Take a deep breath kasi kapag once na kinakabahan ka, doon na lang pumapasok yung mental block ka, tapos doon na yung utal-utal. So make sure na nakapag-practice kayo, na-review nyo lahat ng pwedeng i-review about doon sa slide ninyo before kayo magsalita sa harap ng audience nyo. So the last question is, what do you think makes a PowerPoint presentation effective and professional? Again, what do you think makes a PowerPoint presentation effective and professional? Tama ko na ba? Tama. Hindi ba pala? What do you think, guys, para maging effective and professional yung PowerPoint presentation nyo? Sila lang? Sila na lang bang tao dito? Yes. Miss Austria ba? Tama po ba? Austria. Kita ko kanina, Mr. Loselo, nagtaas ng kamay. Yes, Miss Austria po. Ay, ano ma'am, sa simula pa lang, pag-greet mo pa lang po sa mga tao po or sa mga makikinig sa'yo, kailangan professional ka agad. Na alam mo yung sasabihin mo, confidence ka sa sarili mo para masabing professional ka. Hindi ka nagjo-joke, eye contact ka sa kanila na habang pinapaliwanag mo po, yung sasabihin nyo po. Ganun po. Okay. Another idea po. Sabi ni Miss Aranges, yung flow po is dapat clear from the beginning of the presentation to the end of the presentation. So, makakapalo po yung audience or yung panelists. It's exactly. If you have a clear and concise information, visual appealing yung presentation nyo, mas nakikita nagiging professional and effective yung presentation ninyo. Another idea po. Ayaw talaga nila magbaba ng kamay. Tawag tayo. Mr. Dulyaga. Mr. Dulyaga. Ma'am, Yun lang, nagbibinata. ano po ulit tanong, ma'am? What do you think makes a PowerPoint presentation effective and professional? Ano po, ma'am? Pagka ano? Walang ideya. Wala pa ideya, ma'am. Wala, kahit isa. Ma'am, pasensya na po. Another. Mejia, Mr. Mejia.
Yes po, ma'am. Pwede po pa ulit ng tanong? Okay po. What do you think makes a PowerPoint presentation effective and professional? For me po, ma'am, tawag dito. Kailangan po yung sa PPT niya pa lang po is, clear na yung objectives niyo, pati yung kung ano talaga yung nalalaman ng research niyo. Then, be confident lang po sa pagpe-present ng presentation. And, lagi lang naka-smile and nakatingin lang sa mga panelists, ganun. Okay, thank you, Mr. Mejia. Yun nga, maging ano lang kayo tawag dito. Maging specific lang kayo sa nilalaman ng PowerPoint presentation ninyo. Make sure na yung information is relate talaga doon kung ano yung gusto nyong, kung ano yung i-discuss ninyo, ha? So, that's all. Wait lang. So, Miss Villegas, it's your the floor is yours now. Okay, good afternoon, class. Am I heard po, loud and clear? Okay, dahil tinuro na ni Ma'am Dana kung ano yung mga gagawin niyo during your presentation, especially when it comes to your PowerPoint, ipibrief ko lang din po, kapag gagawa po tayo ng PowerPoint class, make sure na naka 8x8 rule tayo. Okay po? Tapos, always follow the color coding. Okay guys, huwag kayong gagamit ng halimbawa. Gumamit kayo ng pink. Pink na pink ang inyong background. Make sure na hindi kayo gagamit ng other lights color para hindi siya masakit sa mata. Kasi katulad gano'ng sinasabi nyo, your visual aids ang una pong napapansin kadalasan ng mga panelists po natin. Then make sure na kapag tatayo na tayo sa harap, syempre dapat during your presentation, presentable din kayong tignan. Kasi po, kayo ang unang-unang titignan ng panelist ninyo. So, dapat, pag tinignan kayo ng panelist ninyo, makikita agad na, confident kayo palagi. Kahit na gaano kayo kakaba, guys. You always have to be look confident. Okay po? And class, of course, there are do's and don't sa pagpapresent. Katulad nga ng mga ibang sinabi ng classmates nyo, dapat palagi tayong kalmado, polite at nakangiti as much as possible. Okay po, wala pong iiyak kapag mag-defense tayo kapag ginigisa na tayo ng mga panelists natin. Kasi after all, tayo yung gumawa ng presentation natin. Hindi nyo kailangang kabisaduhin kung ano yung nasa PowerPoint niyo. All you have to do is to understand it and memorize. Familiarize yourself kung ano yung nakalagay doon. As much as possible kasi hindi nyo pwedeng basahin kung ano yung nasa PowerPoint nyo. Once na tumayo kayo sa harap, kailangan nakatingin lang kayo sa panelist ninyo. So, kailangan ba memorize? Hindi. Familiarize lang. Naiintindihan nyo dapat kung ano yung laman ng PowerPoint ninyo. Kasi nga, study nyo yun. Then, of course, use natural body language.
Hindi yung para kayong timang dun sa harap na nangangatog po, ano. Tas kung ano-ano na yung pinagagawa ninyo, sinasabi ko sa inyo, guys, major revision talaga ang mangyayari sa inyo niyan. Once na pinakita nyo sa ano, once na pinakita nyo kasi sa panelist ninyo na hindi kayo confident enough, hindi kayo knowledgeable enough sa studies na pinapresent ninyo, asahan nyo na, lalo kung nila kayong gigisahin. Kasi nakita na nila na doon pa lang, nakatayo na kayo doon, tapos nakita nila na, ala, hindi naman prepared tong mga to. So ano pa yung laman ng papel ninyo? Ang tingin na lang nila doon, baliwala na lang po. Nagkakaintindihan po ba? So again, pag tumayo tayo sa harap, dapat low confident tayo, as much as possible, formal. Naayos ang inyong buhok, nakaayos mukha tayo lahat, kasi isang araw lang naman tayo magpapanggap eh. And of course, palagi tayong makinig sa mga questions na ibabato sa atin. Hindi pwedeng si leader, si assistant leader, or kahit isa lang sa members ninyo or dalawa ang magsasalita. Kailangan lahat kayo alam yung laman ng studies ninyo. Katulad nung during your consultation, nagtanong si ma'am kung ano yung title ng isang grupo. Ang saya. Hindi nila alam kung ano yung title nila. Ulitin nyo guys. Masasabon talaga kayo niyan. Title na title nyo, yun yung pinakaunang-unang dapat na alam ninyo. Kasi yun yung unang-una ding itatanong sa inyo kahit na nakalagay yun sa PowerPoint presentation ninyo. Okay po? And of course, mga bagay na hindi nyo pwedeng gawin during your presentation. Avoid unnecessary movement. Hindi nyo kailangan mag-stretch ng kamay or kung ano mang paghawi-hawi ng buhok po ha. Yung panyo nyo as much as possible nasa bulsa. Tapos, your hands is in your pocket. And don't speak in flat tone. As much as possible, lagyan nyo po ng tono yung mga sinasabi ninyo. To be more look or hear sound from professional. Tapos kapag nagsasalita si panel class, make sure na hindi nyo sila i-interpret, hindi kayo mag-i-interrupt sa kanila. Hayaan nyo po muna silang matapos bago kayo sasagot. Okay po? Kasi mababad trip yun kapag ganun yung ginawa ninyo. You always have to understand kung sino yung magiging panels ninyo. I mean, dapat alam nyo kung anong flow nila. Katulad ng mga ginawa nila Ma'am Dana sa panels nila. Alam nila kung sino mabait, kung sino yung magigisa sa kanila. Kaya, since kayo yung pipili ng panels ninyo, dapat piliin nyo po yung maayos na panel ninyo. Magiging dapat yung panel ninyo as much as possible, balance po. Okay po? Okay, class question. What if tinanong kayo ng panel ninyo na hindi kayo prepared? Ano yung pinakang unang-unang gagawin ninyo? I mean, syempre, di ba, magkakaroon kayo ng practice. Gagawa kayo ng mga script, mga questions, then provided ng answer. What if your panel ask you something na hindi kayo totally prepared? Cut you off guard ba? Ganon. Ano yung pinakang gagawin ninyo? Number 1 na una-una yung gagawin. Anyone?
Yes, Mr. Arbase. Una-una po dyan, syempre is kailangan kalmado ka lang. Tapos yun, pag hindi mo na-catch up yung question, pwede ka mag-ask na i-clarify sa yun. Pero in a positive way, hindi yung parang hindi respectful ganun. Tapos yun, pag malino na sa'yo, you can connect what you know. And yun, yun lang po. Other answer, yes, Mr. Federico? Yes, tama rin po yung sinabi ni Orbase. Then, pwede rin po natin, since kasi ang panelists, kapag tayo po ay nag-defense, hindi po natin sila pwedeng bigyan ng false information or wrong answer na wala naman sa studies natin or hindi naman related sa studies natin. So, if wala po tayong masabi na hindi po natin ma-link yung sagot natin sa na related sa study natin, pwede po tayo maging honest na in a way na sabihin natin na I haven't explored that aspect yet, but it's a good point to consider po for our future research. So parang magiging ang labas po niya is magiging parang recommendation, ma'am. Since minsan po kasi yung tanong po is yun po yung butas ng mismong research. So kapag yun po kasi ang tanong, hindi po natin siya totally talaga masagot. Since yun po yung lagpas na po siya sa limit or scope ng ating research. So pwede po natin siya maging recommendation for future research. Input. May additional pa ba kay Mr. Federico? Yes, Mr. Tixon. Ma'am, at some point din po, I guess if ever na in terms of off guard or like hindi po well prepared, I think at kailangan din po yung term na improvise, adapt and overcome at some point dun sa question na yun. So like kung hindi po sobrang clear, yun nga po pwede pong i-ask po once again, pero at some pwede rin po kasing i-redirect yung term na po yun, yung mismong point po kasi for the question itself, for sure ando naman po yung mismong point na hinahanap or sagot na hinahanap ng panelist itself. So parang ang mangyayari po is to redirect din po talaga mismo yung mismong question na yun dun sa bagay na alam mo para po mai-connect siya dun sa presentation na meron ka po. Yun po. Okay, thank you so much sa mga wonderful na sagot ninyo. No? Parang ready na talaga kayo sa pre-oral defense nyo. Wag na lang kaya tayo mag-mock pre-oral defense. No? Dire-diretso na lang tayo. Okay. Okay, tama po. Ganon. Katulad ng sinabi nila Mr. Tixon, Mr. Federico, and Mr. Arbase, yun po yung mga strategies how you will deal kapag na-encounter nyo ang off guard kayo sa tanong. Okay po? Hindi sapat na pag tinignan kayo confident. Okay po? Kailangan, pag tinanong kayo na off guard kayo dun sa tanong nila, huwag kayong lilingon sa mga kagrupo ninyo na parang sinasabi nyo na, guys, help me, can't answer this. Okay po? As much as possible, mag-think kayo ng mabilis, class. Tapos, if ever talaga na hindi nyo alam kung ano yung sasabihin nyo, katulad sinabi ni Mr. Federico, since ang gagawin nyo pala is presentation ng chapter 1 to 3, expect nyo na kasi na yung tinanong sa inyo ng panelist ninyo, need nyo talaga siyang i-include sa magiging studies ninyo. So, revision po, hindi man major, at least may idadagdag pa rin po kayo na tinanong sa inyo ng panelist ninyo. Kasi yun yung pinakang missing sa magiging studies po ninyo. Nagkakaintindihan po tayo? Okay, thank you so much. With that, Ma'am Sanchez, it's your turn to shine. Good afternoon, class. Thank you, Ma'am Lay. Narinig po ba ako? Loud and clear?
please thumbs up or heart reaction naman. Thank you so much. So, ngayon, i-discuss ko yung another tips like basic etiquette sa pre-mock oral defense ninyo. So, napasadahan na rin ni Ma'am, ni Ma'am Lay, about dun sa dapat yung suotin or dapat anong itsura nyo sa pre-mock oral nyo. So, first is dress properly. Kailangan na, sa girls, it's either skirt or slacks. Tapos naka-blouse or polo. And sa boys naman is polo na long sleeve. Tapos, basta slacks din. Mas maganda kung color black. And mas mukha talaga dapat kayong formal. And next is posture nyo. So yes. Sorry for unnecessary noise. Next is the posture is dapat hindi kayo, yes, sinabi na rin ni Ma'am Lay na hindi dapat kayo nagmo-moves na kung ano-ano na pinapakita niyo na kabado kayo. So dapat pa rin. Ipakita niyo pa rin na kahit nakabado kayo is confident din kayo. And next is be punctual. Ito talaga ang pinaka need nyo. Since bago kayo sa defense niyo dapat 15 to 30 minutes para meron pa kayong oras makapag-prepare, makapag-practice or maayos yung iba nyo pang materials. And also, kailangan nyo rin ng mag-bring din kayo na extra copies para dun sa papers ninyo. And also, dapat may flash drive kayo. Para na lang din. Since mali nyo sa laptop ng leader nyo or ng ibang yung members is mawala yung presentation nyo. Katulad ng sinasabi nila na PPT nyo for pre-mock oral. At least meron kayong nakasave pa. And then, next is sinabi rin ni Ma'am Lay na dapat nakikinig din kayo sa panel ninyo. And also dapat, while listening, dapat be confident and also humble. In what ways? Paying attention kung yung si panelist na nagsasalita or nag-ask ng question, like comments. And also, avoid interrupting and wait nyo yung turn nyo to speak. Hayaan nyo si panel na work as a team is avoid blaming in front of your panel. Alangan lang, yun katulad ni Ma'am Lay. Sinasabi niya na parang ikaw yung inas. Tapos, syempre, dapat hindi ka po, yung parang mag-aano sa mga grupo mo kasi dapat alam nyo nga yung nilalaman nung PPT or yung study nyo. And, kunyari, yung isa sa members ninyo, hindi niya alam yung sagot. Tapos, syempre, may tendency talaga na maging iisipin ng panelist, ano yun, yung isa hindi alam yung study, tapos yung iba, alam pa ba nila yung iba pa nilang part? Baka by chapter lang sila gumagawa, diba? So, dapat alam din nyo talaga yung study ninyo. Since, baka mamaya sa yung isa nyong kagrupo, tinanong nung panelist, hindi niya nasagot, tapos, biniblame nyo siya in front of your panelists. That is wrong. Huwag po natin gawin yan. Okay po? And next is follow the time limit. May time limit lang po ang pre-oral ninyo. Hane? And any question sa etiquette or ano po natin sa basic etiquette in pre-mock oral defense? Okay, thank you for answer, Mr. Federico. Ma'am, sorry po. Question lang din po for sa men. Tama po ba? So, kailangan din po ng long sleeves na anong kulay po? White? Mas maganda na white. Basta magbumukha ng formal. And Okay. black. Okay. Plus black vest po. Okay. Thank you po. Yes. And also sa girls, kung
mas maganda yung naka-hairband tayo, naka-clean tayo ng buhok. And also sa boys, hindi yung baka mamaya makita namin yung mga buhok ninyo nakabuhaghag, parang bagong gising, parang bagong ligo lang, na hindi pa nasusuklay. Sabi nga ni Ma'am Leanne, we should be well presented sa natin, sa pre-oral. Kasi nag-assign din yun ng hindi lang yung mukhang naligo lang. Dapat mukha tayong mabango. And also dapat maging mabango rin tayo since haharap tayo sa mga panelists natin. 'Di ba? Para refreshment din naman na pagkapasok niyo amoy araw kayo, parang yes, hindi naman pwedeng long sleeve lang. Basta mas magmukha kayong formal. Magmukha kayong formal. If I may add, this is just a suggestion yung sinarinig natin sa mga SC natin na we have to wear presentable clothes, pero let's admit it's a fact, okay, na iba talaga yung impact kapag nasa tayo siguro let's wear siguro semi-casual, okay? Kaya factor kung pare-pareho kayo ng color or pare-pareho kayo ng style. Kasi halimbawa, I have students before, okay? Lahat sila pagbabae, group ng babae. Lahat naka-mini skirt. Tapos long sleeves yung naka-tuck in. Tapos lahat sila naka-ganon. Ang ganda tignan. It's a way of showing na prepared kayo to present your thesis. Okay? May effort, pinaghandaan ng maigi. Kumbaga. Hindi yung tama yung sinabi yung ST natin na naligo, pumasok, nagbihis, ayun na. Mag-usap-usap kayo sa group para meron kahit paano. Pag tinignan yung grupo nyo nakatayo sa harap, parang you will be taken into consideration na parang isang tao lang yung tinitingnan ko kahit limang person na kayo na nandyan. Okay? Iba yung dating na pare-pareho kayo ng damit. Siguro po pwede kayong pumunta sa Taytay, di ba? Kasi doon may possibility na yung isang style ng damit, maraming stocks, maraming sizes, kung baga ganun. So, i-add na rin natin guys although mock defense pa lang naman yon, so wag na muna tayong mag-effort about that. Pero pagdating sa final defense niyo, you have to make sure na this is not a requirement again. Pero factor kasi na kahit paano yung panelist niyo may nakakain. May prepared na kahit mamunman lang yan or juice. Hindi kailangan bongga na meal. Kung kaya, sige. Pero kung hindi, yung practical lang na yung mamon sa Goldilocks, yung mga ganyan, yung croissant, di ba? Yung magkano lang ba yung croissant ninyo? Or much better kung halimbawa, as a group, as a class, okay? Mag-prefer na kayo, mag-contribute kayo ng, itong groups 1 to 3, lunch kayo. Kung magkakasabay-sabay kayo sa isang araw, ha? Parang ganun. So, ayusin na lang ninyo yung scheduling. Pero medyo malayo pa naman yan. For now, ang pag-usapan ninyo, yung presentation ninyo, even sa mock defense, siguro mag-practice na. Kahit sabihin pang mock yan, hindi siya graded, okay? Pero dapat you also have to come prepared during that mock defense of yours. Okay? Thank you po, ma'am. So, ayun, nasabi rin ni ma'am yung about dun sa food nga ninyo. Need din talaga syempre, kinuha niya rin yung time ng prof, ng instructor. Syempre, kailangan din natin silang anting pakain.
Yan. Thank you po, ma'am. So, next is Ma'am Christine. The floor is yours po. Good afternoon, everyone. I'm Lauren po. Yes. Okay. Base doon sa mga nasabi na nila Ma'am Dana, Ma'am Lay, Ma'am Ivy, additional lang po about sa preparing for your mock defense. If you're prepare and organize. Know your proper thoroughly, especially your objective, methods, and finding. When you having mock defense, dapat alam mo yung, katulad nga sinabi ni Dana kanina, na kailangan alam mo yung nandoon sa, ano yung i-present mo, or ano yung nandoon sa PowerPoint presentation nyo. Then, after, bago kayo bago set or dumating yung oras na mag-defense kayo, dapat nakapag-rest kayo ng mga grupo nyo. Ensure na may smooth deliver kayo. Paano papasok si leader? Paano ipipresent ni leader yung introduction nyo? Paano ipapasok ni member yung conception nyo? Dapat baga ipapakita nyo sa mock defense yung process ng study nyo. And also, yung also practice your good bad language. Avoid extra moving, yung kumbaga ang dami yung ginagawa, ang dami yung may sa harapan na nagtatanong si panel sa inyo. Dapat na nakatayo lang kayo ng stage. And also, when you when answering the question of your panel, dapat gumagamit kayo ng natural hand gesture lang. And also, the last one is your express your gratitude. End your presentation with a short thank you message to the panel audience. Acknowledge their time, effort, value feedback. Since natapos ng yung mock defense nyo, i-acknowledge nyo yung suggestion ng mga panel nyo. And also, acknowledge nyo din yung time na in-answer nyo para makinig sa study nyo. May mga tanong ba kayo? Any more question? Clarification? Yes, Mr. Villanueva. Rinig po ba, ma'am? May tanong lang po ako sa, di ba po ang nabanggit po kanina sa pagpili po ng panelists is kami po yung mamimili. Tanong ko lang po is, may bibigay po ba kayong letter, like yung template, or kami po yung gagawa? For final, talaga, kayo maghahanap ng panelist ninyo. And then, ang alam ko ata may sa amin kasi yung prof po namin yung nag-provide ng letter for panelist tsaka yung mga grading sheet ata yun. So baka not sure pa ako about sa mga ninyo paper, sa mga paper na gagamitin niyo for
requesting or sa mga letter para kay panelists niyo. For final ha. Pero alam ko sa pre-oral naman, no need pa kasi kami na yung naghanap ng magiging panel ninyo. Wala na po bang ibang katanungan po? About, yes, Mr. Tixon. Ma'am, for the date po itself, tama po ba November 3 ang oral defense po? For Yes po. clarification po. Okay po. Final na po. Yeah, good luck guys. Wala na po ba? Ma'am, last na po. Yung time duration po ng pre-oral, ilang minutes po? Okay guys, if you're lucky, kung okay ang presentation nyo, okay yung PowerPoint, okay yung pagkaka-explain sa panel, wala na siguro kung halimbawa lang walang masyadong question, kaya yan less than 30 minutes. So let's allot per group ng maximum of 45 minutes. So magkakaroon tayo sa isang klase ng timekeeper. Okay? Para doon sa scheduled time na date and time na naka-assign sa inyo, makukonsume natin lahat. Kasi there's a probability na ako na-attendan na pag ako yung nagpapanel, inaabot talaga ng mahigit 1 oras. Bakit? Yan, kapag nahuli kayo na hindi nyo alam yung system, ano ba, yung product, kung paano nyo siya bubuuin, ayan, dun kayo masisira. Doon talaga sila raratrot ng mga tanong. Okay? Minsan, chapter 1 pa lang, nagtatanong agad, ba't itong statement of the problem ninyo? Kailangan ba talaga na i-include itong mga variables na to? Saan nyo nakuha yung variables na yan? Kung nanggaling yan sa mga related literature ninyo, ituro ninyo, sabihin ninyo, na ito po ay ginamit sa ganitong study, ito po yung ginamit na criteria. So, hindi po pwede na yung criteria na yan, kasi po yun ang sabi ni ma'am ganito, or ni sir ganito ng electronics, yan po daw pong ginagamit. Hindi po pwede yun. Kailangan nagbabase lahat ng iyong mga references sa libro, hindi po pwede yung sabi-sabi lang. Kasi yan po pinagamit sa amin ng advisor namin eh. Hindi. Okay? Ganun siya, dapat aralin ninyo. Ang duration po pwedeng 20 minutes eh. Okay? Pwedeng 20 minutes yan. Kung napakaklaro, wala nang question. Pero if in case, i-max natin yung 45 minutes every group. Kasi hindi lagi available. Okay? Either yung room, yung mga panelists ninyo, maglalaan ng oras dyan. So, ganun ang gagawin. Kung walong grupo yata kayo, siguro yan kahit kada isang araw, 4. 4 yan. Okay ba? Sa PowerPoint okay, during presentation, avoid looking sa PowerPoint presentation. Mga key points lang ang nilalagay sa PowerPoint, hindi yung buong kwento. Okay? Yun nga, sabi ni ma'am, dapat, yung information is more on summarized na siya, hindi yung buo. Kung ano yung importante talagang relate kung sa study ninyo. Kasi pag once na hindi nyo alam yung example, yung may tanong si panelist, tapos hindi nyo madepensahan kasi hindi nyo alam kung kaninong study yung pwede ninyong ma-relate doon sa question.
ni panel. So wala na po bang ibang question or clarification po? Yes po, Miss Rhea. Ma'am, tanong ko lang po, magpo-provide po ba kami ng copy each panel po? And sa amin din po each member? Sa panel lang po. Yes po, Mr. Federico. Ma'am, confirm ko lang po sa may mock defense po, no, sa may this November 3. Again po, medyo mahangin yung ano. Malapit ka ata sa electric po. Ayan po, ma'am. Audible na po, ma'am. Ayun, ako na. Yung about po sa November 3, yung pre-oral po. Yung suit po ba dun is, ma'am, formal na po? Like parang pang final defense na po, ma'am? Or hindi po siya required naman? Or required po siya? Actually, according to Ma'am Divina kanina, hindi siya required. Pero make sure na maging presentable kayo. Mas maganda siguro na pag girls is skirt, kung skirt, naka long sleeve na white or naka blazer, ganon. Kung ayaw ng skirt, edi mag black pants pero naka heels ha. And then sa boys naman, if ever na may blazer kayo, mas okay. And then sa haircut po, kailangan ayos po tayo ha. Yes, Miss Sanchez po. Yun nga, as, dagdag ko lang din po, yung sinabi ni ma'am kanina, hindi siya required, pero kung gugustuhin nyo na mas mukha kayong ready as your thesis, syempre gusto rin natin mukha tayong presentable, di ba? Yun nga rin, ang sabi rin ni ma'am is kung kaya na magkakaparehas kayo, mas good. Yun nga, sabi ni Ma'am Dana is kung naka-skirt si girls, lahat ng girls is naka-skirt, or kung naka-slacks kayong lahat, go slacks lahat na black, or white na polo, long sleeve, parehas kayo. Mas maganda na ganun, na pare-parehas kayo. Parang hindi na masakit sa mata. Basta yung mas magmumukha kayong presentable, clean haircut, clean bun for girls, yun po. Basta mukha kayong presentable. Okay. Another thing, paki-note. Ito yung usual na nakakalimutan ng mga nagpe-present during their defense. Yung isa na nagpe-take down ng notes. You have to be ready. Diba? Hindi naman lahat ng members, lahat may kopya, hindi gano'n. Make sure lahat ng panel meron, yung isa sa inyo na magsasalita about yung mga comments ng mga thesis, statement of the problem, yung sa related literature, sa conceptual framework, lahat ng notes or lahat ng pointers na sasabihin ni teacher, dapat may tagalista. Okay? Hindi nyo dapat either meron kayong tagalista or meron kayong recorder. Hindi siya pwede na iaasan nyo na, lalo na during defense, nagkamali kayo ng note. Sabi po kasi ni minsan kayo-kayo lang, mag-aaway pa kayo, iba ang intended ng isa sa sinabi ng isa. Kaya to make sure merong nagre-record kung ano man yung mga changes, okay? Naintindihan ba?
Yes po, ma'am. Okay. Good. Last question lang pala. About sa chapter 1 to 3 nyo, nakapagpa-check na ba kayo kay advisor? Ilan po ang nakapagpa-check na kay advisor? Raise lang po ng hand si leader o di kaya si assistant leader. Two groups pa lang po. Oh. Okay, since two groups pa lang, Mr. Aldwin, ano pong sabi ng advisor ninyo? Ma'am, make sure na lang daw po yung SOP is ma-approve namin dahil po kasi yung SOP po namin is parang naka-past tense na rin po. Pero sabi ko po kasi naka-future tense po yun. At saka parang ina-expect niya po na may prototype po kaming ipapakita later that day po. Hinanapan kayo ng prototype agad? Ma'am, kasi interesting daw po yung title namin, ma'am. Sorry po. Okay. Opo. Pero Kasi, nakakashaki lang na hinanapan niya kayo agad ng prototype chapter 1 to 3 pa lang kayo. opo, yun po yung sabi ko po sa kanya. Kala niya po kasi naka-past tense na po yung work po namin. Kaya sabi ko po is, na po, wala pa po. Chapter 4 and 5 pa daw po yun. Okay. May pinapa-revise naman ba si advisor? Wala na po, ma'am. Okay, thank you. How about Mr. Rhea? Ano pong sabi ni advisor? Okay na to daw, ma'am. Yun lang yung sabi niya, ma'am eh. Okay na yan. Chinek niya naman po isa-isa. Sabi niya, okay na yan. Ganun lang. Walang pinarevise? Wala, ma'am. Sabi niya, pero binasa niya naman, ma'am. Tapos sabi niya, tagtanong-tanong lang siya ng konti, tapos nasagot ko naman. Sabi niya, okay na yan. Ganun lang. Okay na to, ganun. Parang nakaka-bothered yung advisor niya. Bakit? Ilang group? Okay, thank you po dun sa dalawa. Since dalawa pa lang pala yung nakakapagpa-check at advisor. Mga moms, anong gagawin natin dito? Yes, Sir Dixon. Ma'am, in terms po ba dun sa nagpa-check na po ng dun sa advisor po? Kasi po 'di ba nagpa-consult po ako once again nung at some point po. I think nasabi ko na din naman po yung mga concerns na mga babaguhin po. Tama po ba? Okay. Okay. So, inaayos mo na lang siya, pero carry siyang i-present sa mock pre-oral defense. Yes po, ma'am. In Okay. terms of, yun lang po, nire-revise na lang po once again yung mga bagay po na kailangan po i-revise. Sige sir, thank you. Goods ka na din pala. Ano yun, Sir Aldwin? Ay, ma'am, nakalimutan ko na po yung baba. So, 3 groups pa lang po. Ano pong nangyari dun sa ibang grupo? Aside dun sa may 3 ata yung nagre-revision pa ng malala. Taas po nga ng kamay yung mga nagre-revise po. Yung mga major revision po. Isa, dalawa, apat. Apat nga sila, ma'am. Sige, iyakan na lang natin yan. Guys, kaya nyo ba yan? Kaya pa ba to? Saan natin dalahin yan?
Kaya niyo pa ba? Ano? Tatagos na lang. Yes, Mr. Mia po. Ayaw nga pala. Nagkasakit na. Sales, yung title nila, Apostol, okay na to? Oo, nag-suggest ako pero di ko sure kung na-approve na kung napa-approve na nila sa thesis advisor nila. Mas okay siya eh. More on power lang pala sila consumption. Kumbaga backup siya kapag walang kuryente. Hindi sila mismo yung gagawa ng wifi. Yun yung pagkakamali natin. Okay. So wala pa, tama ba? Wala pa nasisimula ng chapter 1 kung magpapa-approve pa lang. Yes po. Hala, ang sakit naman nun. Kakayanin ba nila yan? Eh yung kala Ma'am Clarice, anong problema? Ma'am, yung about lang po dun sa sa research design po. Kasi po, nag-suggest po si Ma'am Dana na mag-mix method po kami. Ayun po. Ayun lang. Yes po. Ang sabi daw po kasi niya, Ma'am, pag-interview na lang daw po kami. Hindi na daw po kami mag-survey. And about po dun sa, sa Likert scale po, naguluhan lang po siguro ako kasi, yung sa evaluation po yung sa Likert scale and syempre po, yung sa interview po yung sa descriptive po. Nagamit na lang po kami ng semi-structured interview. Yan po, ma'am. Oo, yun ngayon nabanggit sa akin ni Ma'am Dana. How about yung tatlong grupo pa? Sino pa yung grupong hindi na Anong sitwasyon nyo guys? Bukod dun sa tatlo ba tong nagre-revision? Kami po, ma'am. Ma'am, Okay, bali, anong nangyari sa inyo? tuloy-tuloy pa rin naman po yung flow. May part pa lang po na hindi pa namin natatapos. Like yung chapter 2. Tsaka yung konting part sa chapter 3. Pero mostly, ma'am, tapos na po namin yung chapter 1. May konting revision lang po. Okay, thank you. Mukhang matatapos na din kayo. Plano kasi namin, unahin yung mga nagme-major revision para tapos na literal na kayo. Pag mag-mock pre-oral defense kayo. Unahin na namin kayo guys. Okay lang ba? Para sana tapos na agad. Ayaw nyo? Okay, hindi. Since tatlo lang yung grupo, Mr. Robles, okay na ba yung inyo? Ay, ma'am, yung sa amin po kasi yung last na nagpa-check po kami, ma'am, more on SOP po talaga yung pinapaano sa amin, ma'am. More on SOP. Ma'am Dana, anong sitwasyon na to nila Mr. Robles? Ayun nga. May last akong message pero wala akong natanggap na any reply regarding sa pag-revise nila ng paper nila. Mr. Robles, bakit hindi kayo nagpaparamdam? Ano pong meron? Ay, ma'am. Mag-Halloween na wala kayong paramdam. Magmulto naman kayo, guys. Ano ba naman tong mga to? Mr. Robles and the group. Anyone? Nauna na ka mo sa Halloween. Excited yarn? Wala ba? Kahit sinong member ni Mr. Robles? Ma'am, di pa ba Anong naririnig, sitwasyon ma'am? ng grupo niyo? Sa inyo lang kami walang balita. Mr. Robles, naka-open mic pero hindi marinig. Hello po, ma'am. Hindi Di pa po. ba naririnig, ma'am?
Maliban po sa leader ninyo, Miss Adora, tama po ba? Kagrupo niyo si Mr. Robles, di ba? Ano na pong balita dun sa papel niyo po? Okay, since wala naman silang paramdam, anong gagawin natin dyan, ma'am? Kaya namin kasi tinatanong yung mga komplikadong research para alam namin kung sino yung uunahin sa mock pre-oral defense at saka yung ihuhuli sana namin. Kaso nga, wala akong narinig na any feedback about sa kanila. Hindi po talaga, Mr. Robles. Po dito si Mr. Robles para magkaroon lang po ng update about sa Hello, hello po, ma'am. Good afternoon. Parinig na po ba, Ma'am. ma'am? Ano to? Ma'am, marinig na po ba, ma'am? Revise and pa-check the co-advisor. Without checking ng ST, Ma'am, tapos na po ba kayo mag-revise ng chapter 1 to 3? Sagot naman dyan. Tapos na po ba kayo sa chapter 1 to 3 mag-revise? Sino na po tinatanong niyo? Ma'am, Hmm. as group po kay Romel, ma'am, ginagawa na po namin yung SOP namin, and then yung sa bagong template po, nalipat na rin po namin, and then magpapacheck na rin po kami sa inyo and then sa advisor. Kasi ma'am, last time na nagpa-check po kami sa sa advisor namin, SOP din po yung problem namin, is gumamit din daw po kami ng watt. Ayun po. Bali, babaguhin din po namin yung SOP. Wait, ginamit niyo yung bagong template? Opo, yung bagong template. Yes, Mr. Tixon. Ayun na din po, ma'am. I think question na din po. Ano po yung assured na template na gagamitin po namin as a whole para po uniformal po yung lahat po ng papers po namin. Siguro yung sundan nyo na lang na format is yung ginamit natin simula umpisa pa lang. Kasi napansin namin dun sa may format na nakita namin,
Pang letter siya eh. Tinignan namin. Noted. Stick muna kayo dun sa may kung ano yung una nating ginamit na format. May any other questions pa po ba kayo? Ma'am, Mrs. Milan po, makiki-announce lang din po if ever. Para lang din po dun sa format na lang din po. Guys, sino yung may format dito na more or less? Kasi 'di ba for sure yung mga format natin is magkakaiba dun sa red line. Napansin ko, yung iba is parang ang kapal ng red line, yung iba naman sobrang nipis. Akin nga, walang red line eh. So, for assurance lang din, send nyo muna yung mga format ninyo sa GC natin. Tapos, mag-declare tayo ng format na gagamitin as a whole para hindi sayang sa print at saka uniformal tayong lahat. Okay? So, by the day, mag-decide tayo ng format na gagamitin natin. Tapos, again, yung format na gagamitin is yung yung binigay na format ni Ma'am Divina sa GCR. Pero, yun nga, nagkakaiba-iba tayo ng format. Mag-declare tayo ng isa, tapos yun yung pinakagagamitin ng lahat. Yun lang po. Thank you. Actually, about dyan sa format, Miss Laririt, may yung sinend ko sa inyo na ginamit na red. Pansin nyo, iba yun, di ba? Yun po yung gagamitin ninyo. Meron po sila Miss Laririt na po nun. Pakisend na lang din po sa kanila. Tama po, Miss Laririt? Yes po, ma'am. Send ko na po. Okay po, ma'am. So, guys, yung kay Kinareya na yung gagamitin natin na format for assurance na din. Thank you po. And for ano pala, yung lalamanin ng PowerPoint ninyo, pa-wait na lang kasi unsure kami kung ano yung ilalagay doon. Okay po? Any other questions pa po ba? Yes, miss. Ano po? Sorry po, ma'am. Clarification lang po regarding po sa pre-oral defense po sa Monday. Ano po yun yung example po, 6 members po kami. Yung isa po, mag-notes lang. Then the rest, sila na po yung reporters o sila na po yung sasagot ng mga question ng panel po. Hindi po. Kailangan lahat pa rin po magsasagot. Ay, para mas maganda, wag na lang kayo mag-notes, i-record nyo na lang yung scenario ninyo. I mean, di ba lahat naman tayo gumagamit ng cellphone? Record nyo na lang para wala na makikita ang magsusulat dun. At saka yung ibibigay yung papel kay panel naman, may mga naka-notes din dun na matatanggap nyo rin naman after your pre-oral defense. Oh, okay na pa. Yes po, ma'am. Thank you po. Kung wala na pong clarification or questions, end na po natin tong meet. Thank you po, ma'am. Thank you din. Thank you po. Thank you, ma'am.
ka salita, di pala ako naririnig. Reset.